Those doors, I'm a fool for your love. Magandang araw mga bata! Kamusta? Nandirito na naman ako, si Binibining Muhar, upang inyong maging guro sa Filipino sa araw na ito. Ngunit bago yan, atin munang alamin ang mga layunin sa ating aralin sa araw na ito. Unang layunin, na isusulat ang isang tekstong naglalahad tungkol sa pagpapahalaga ng mga taga-Bisaya sa kinagisnang kultura. Pangalawa, na isusulat ang isang editorial na nanghihikayat kaugnay sa paksa. Naging malinaw ba ang mga layunin na kailangan nating mapagtagumpayan sa ating magiging aralin? Magaling! Halina at ating simulan ang talakayan sa mga larawan na aking ipapakita. Suriin at tukuyin ang mensaheng nais iparating ng bawat larawan sa ating screen. Sa ating unang larawan, ito ay nagpapakita ng tama! Ito ay pagbubuklod-buklod ng pamilya. Ikalawang larawan. Ito naman ay nagpapakita ng matibay na pananampalataya. Ikatlong larawan naman. Mahusay. Naglalahad ng pagdiriwang ng pista. Ikaapat. Ito ay ang pagdiriwang ng Santa Cruzan. Panghuling larawan, naglalahad ng pagiging marespeto sa kapwa. Mahuhulaan niyo ba kung ano ang mga ito na aking inilahad? Magaling! Ito ang halimbawa ng kulturang Bisaya na kanilang pinapahalagahan. Ang ating tatalakayin ay ang tekstong paglalahad, editorial na nanghihikayat. Narito ang isang tekstong paglalahad tungkol sa pagpapahalaga ng mga Bisaya sa kanilang kultura. Ating basahin, tuklasin, at unawain ang mga kulturang nakapaloob sa tekstong ito. Pagpapahalaga ng mga Bisaya sa kanilang kultura. Ang mga taga-Bisaya ay isa sa mga katutubong Pilipino na binubuo ng malaki at maraming porsyento ng tao at naninirahan sa rehiyon ng Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Pinapanatili pa rin ng mga Bisaya ang mga nakasanayang tradisyon dito sa Pilipinas tulad ng pagdiriwang ng kapistahan, paghahanda ng pagkain sa mga namayapang kamag-anak tuwing araw ng patay, sa paniniwalang bumibisita sila, pagdiriwang ng Santa Cruzan o Flores de Mayo, bisita iglesia tuwing mahal na araw, pagpapakasal bago magkapamilya, at mahigpit na pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa Visayas, may 3 diyalektong ginagamit. Ang Hiligaynon ng Kanlurang Kabisayaan, Bisaya ng Gitnang Kabisayaan, at Waray ng Silangang Kabisayaan. Pangunahing pamumuhay ang pagsasaka, pangingisda, at pagkuha ng kopra. Binibigyang halaga at sobra-sobra ang kanilang pagpapanatili at pagmamalaki sa kasaysayan at nakaraan. Malapit ang pakikitungo nila sa pamilya at kilala nila kahit malayong kamag-anak na.
Maraming kaugalian ng mga Bisaya na pinupuri ng ibang katutubo sa Pilipinas. Ilan sa ito, ang pagiging relihiyoso at pagiging deboto, may malasakit sa kapwa, kahit ano pa man ang itsura o pinagmulan o paniniwala, pagiging matulungin sa lahat ng bagay, kahit sa problema ng kapitbahay o malayong kadugo, pagbibigay respeto at hindi pangingialam sa pribadong buhay ng ibang tao, pagiging maasikaso sa panauhin, makakalikasan at pagiging masayahin. Ito ay mula sa brainly.ph/question/1726-582. Hayan! At nalaman na natin kung paano ba pahalagahan ng mga taga-Bisaya ang kanilang kultura. Ngayong may kaalaman ka na hinggil sa pagpapahalaga sa sariling kultura, lalo na ng mga Bisaya, pag-aralan mo ngayon ang tungkol sa mabisang pagsulat ng paglalahad, partikular ng editorial. Ang paglalahad. Ang paglalahad ay karaniwang paraang ginagawa ng tao para magpaliwanag at makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang mga karanasan, ideya o paninindigan ukol sa isang bansa. Sa pamamagitan ng paglalahad, na ibabahagi ng tao ang kanyang ideya, damdamin, hangarin, paniniwala at puro-puro sa mga pangyayari, bagay, lugar, o kapwa-tao. Ang ilan sa katangian ng mahusay na paglalahad ay kalinawan, katiyakan, kaugnayan, at diin. Narito ang mga uri ng paglalahad. Una, ang pagbibigay kahulugan. Ito ay paglalahad tungkol sa kung ano ang isang bagay o isang salita. Halimbawa, ang salitang pag-ibig. Ito ay paglalahad ng pagmamahal. May dalawang uri ng pagbibigay kahulugan. Ito ay ang katuturang maanyo o sa Ingles ay formal definition at ang sanaysay na pangkatuturan o essay definition. Suring basa. Dito matatagpuan ang kuro-kuro, palagay, damdamin, at sariling kaisipan ng sumulat tungkol sa binibigyang suri. Sa suring basa, dito pinapakita kung gaano ba kaepektibo ang isang akda. Panuto. Ito ay pagbibigay, patnubay, o direksyon sa paggawa ng isang bagay. Halimbawa nito ang pagsunod sa isang recipe o paraan ng paglaro ng isang uri ng laro. Paggawa ng tala. Dito maaaring isulat sa maikling salita, pangungusap, parirala o pabalangkas ang mga datos, impormasyon o mga bagay na itinuturing na makabuluhan at mahalaga. Ang tala ay organisadong pamamaraan ng pagbuo ng konsepto ng iyong teksto. Ito ay paglilista ng mga bagay-bagay na dapat gawin o tandaan. Sunod ay ang sanaysay. Ito ay pagsasalaysay ng isang sanay. Ginigising nito ang damdamin ng isang tao tungkol sa isang mahalagang paksa o issue. Ito ang pumahasa sa inyong mga isipan upang magbigay ng inyong sariling interpretasyon sa isang paksa. Buod. Tinatawag din itong lagom ng pinaikling akda o katha. Kadalasang may kaugnayan ito sa suring basa. Ulat. Nagbibigay ito ng mahahalagang impormasyon at mga dapat gawin sa mga bagay na maaaring nangyari. Balita. Ito ay isang uri ng paglalahad kung saan nalalaman ng pangyayari sa loob at labas ng bansa.
salita, isang uri pa rin ng paglalahad na makikita sa mga magazine o pahayagan. Tinatawag ring column. Ito ay mga reaksyon sa isang espesipikong paksa ng isang manunulat. Pangulong tudling o editorial. Ito ay sariling puro-puro ng patnugot o mamamahayag na naglalagay ng kanyang sarili sa katayuan ng mambabasa. Sa uring ito, ang pinaniniwala ang pinakapuso ng isang pahayagan. Ang pangulong tudling o editorial na nanghihikayat. Ang editorial o pangulong tudling ay isang uri ng paglalahad. Ito ay may iba't ibang uri na nakabatay sa layunin nito. Pagtuunan natin ng pansin ang editorial na nanghihikayat. Makatutulong ang paggamit ng mga angkop na pahayag sa iyong panghihikayat gaya ng mga sumusunod na salita. Siyempre, naniniwala akong kaya mong maging bahagi ng sama na, tara, mong, eto na, totoo o tama, tunay, talaga, tumpak, pero o subalit, kaya natin ito, siguradong, ngayon na. Maaaring makatulong ang mga salitang ito upang maging lakas ng editorial na nanghihikayat sa mga mambabasa na paniwalaan ang sinasabi ng manunulat. Narito ang mga bahagi ng editorial. Panimula. Dito binabanggit ang issue o balitang tatalakayin. Kailangang ito'y maikli at makatawag pansin. Katawan. Ito ang sumusuri, nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o issue sa malinaw at payak na paraan. At ang pangwakas, maaaring maglagom o magbigay diin sa diwang tinatalakay sa editorial. Ito ay isang halimbawa ng editorial na nanghihikayat. Sabayan niyo ako sa pagbasa ng tekstong ito. Ipagpatuloy ang mga nakasanayan sa COVID. Sabi ng mga eksperto, matatagalan pa bago mawala ang coronavirus o ang COVID-19. Pero ang pahayag ng World Health Organization o WHO kahapon, maaaring hindi na umalis o mawala sa piling ng mga tao ang sakit na ito. Mananatili na umano ito na walang pinagkaiba sa sakit na tuberculosis o TB at acquired immune deficiency syndrome or AIDS. Ang tanging magagawa para ito'y malabanan ay ang matuklas ang bakuna. Pero kahit na nga may bakuna, mananatili na ang sakit na ito sa kapaligiran o ang tinatawag na endemic. Mahihinain lamang ito ng bakuna pero kahalubilo na ng mga tao. Kung totoo ang sinabi ng WHO na may giging endemic ang COVID-19, nararapat lamang na ipagpatuloy ng mamamayan ang nakasanayan ng pag-iingat para makaiwas sa virus. Huwag nang bumalik sa dating nakasanayan na hindi nagsusuot ng face mask, kumpol-kumpol sa isang lugar, hindi naguhugas ng kamay, at kung ano-ano pang hindi magandang gawain na nagdudulot ng sakit. Mula nang manalasa ang COVID-19, natuto ang marami sa tamang kalinisan. Itinakwil ang hindi magandang nakagawian gaya ng pagdura, pagdumi sa kung saan-saan at iba pa. Marami ngayon, pag-uwi ng bahay ay naliligo agad at nilalabhan ang sinuot na damit. Hindi na rin ipinapasok sa loob ng bahay ang suot na sapatos para hindi makapagdala ng virus. Ayaw nilang mahawa ang pamilya. Ipagpatuloy ang mga nakasanayang ginagawa habang nananalasa ang COVID-19. Ito ang nararapat ngayon at sanayin na ang sarili sa mga gawain ito. Bahagi na ng buhay ang pag-iingat upang hindi kumalat ang sakit.
Kung maipagpapatuloy ang nakaugalian, hindi na magugulat o matataranta kapag may mas matindi pang sakit na manalasa. Nakahanda na ang lahat. Subalit, dapat din namang apurahin ng mga pinauukulan ang pagtuklas ng bakuna laban sa COVID-19 para nakasisigurong ligtas ang sangkatauhan. Mula sa ating binasang teksto, sagutin ang mga gabay na tanong sa isang malinis na papel. Ang inyong mga kasagutan ay karagdagang assessment, kaya't ito ay ipapasa sa inyong guro. Kung handa na ang lahat, ito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang naging layunin ng editorial na nahihikayat na ating nabasa? Pangalawa, magsulat ng mga angkop na pahayag na nagpapakita ng panghihikayat sa editorial. At pangatlo, nakapanghihikayat ba ang panimula ng ating editorial? Oo o hindi? Bakit? A few inches later. Natapos na ba ang lahat? Magaling! Narito ang huling bahagi ng ating aralin sa araw na ito. Ang mga hakbang sa pagsulat. Unang hakbang ay kailangan maghanda sa isusulat. Kailangan mangalap ng datos at mga impormasyon ang manunulat para sa kanyang isusulat. Sunod ay pagbuo ng borador. Mahalaga ang bahaging ito dahil dito malayang naisusulat ang lahat ng pangungusap, baybay at iba pa. Ikatlo, ang pagrebisa sa borador. Dito babasahing muli ang borador upang maribisa o ma-edit. Makabubuting magpalipas ng ilang oras o araw bago gawin ang pagrebisa para maihiwalay ng manunulat. Ang mambabasa. Sa huling pagbasa o pagtingin, nangyayari ang pagpapabuti sa nilalaman ng isinulat sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabawas ng detalye, gayon din ang pagwawasto ng mga kamalian sa gramatika, baybay, wastong gamit, at iba pa. Narito ang karagdagang gawain. Panuto, sumulat ng isang editorial na naghihikayat sa mga kabataan na tularan ang mga Bisaya sa pagpapahalaga sa sariling kulturang Pilipino. Gumamit ng mga pang-ugnay na naghihikayat. Gamitin ang gabay na item 1 hanggang 4. Paalala, kailangan munang sagutin ang item 1 hanggang 4 na mga katanungan bago ka sumulat ng tekstong nanghihikayat. Aking babasahin ang item 1 hanggang 4. Unang item, ibigay ang issue o suliranin tungkol sa mga kabataang hindi pinapahalagahan ang sariling kulturang Pilipino. Ikalawa, ilarawan o ipakilala ang mga Bisaya. Paano pinahahalagahan ng mga taga-Bisaya ang kulturang kinagisnan? Ikatlo, ibigay ang sarili mong opinyon tungkol sa pagpapahalaga sa sariling kultura. At panghuli, hikayatin ang mga kabataang pahalagahan at panatilihin din ang sariling kultura. Sagutan ito sa isang malinis na papel. Nasa kanang bahagi ang format ng pagbuo ng tekstong inyong isusulat. Kung inyong maalala ay 3 bahagi ang pagsulat ng teksto. Bago ang inyong pagsulat, narito muna ang rubric sa pagmamarka sa tekstong nanghihikayat na inyong gagawin. Pamantayan, makikita natin ang pinakamataas ay 3 at ang pinakamababa ay 1. Narito ang mga pamantayan. Daloy ng kaisipan, nilalaman, kaugnayan sa tema, paggamit ng angkop na salita. At kung saan ito ay may kabuuan,
na 10 puntos. A few moments later. Natapos na ba ang lahat? Ngayon, naniniwala ako at pinabati ko kayo sa inyong ipinamalas sa araw na ito. Ako'y lubos na nagagalak sapagkat alam ko na kayang-kaya ninyong sagutin ang mga nakahandang lagumang pagsusulit sa inyong self-learning module. Laging tatandaan, huwag kakalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, pangalan ng inyong guro, baitang, ang seksyon, at petsa sa inyong sagupang papel. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang at magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin. Paalam! Closed doors, I'm a fool for your love.